Tapos na. Pasensya na sa pagtitiis mo. Araw-araw sa takip ng kulog at kidlat, nakakalabas ka lang ng kaunti para makahinga. Marco, ngayon na ang pagsusulit sa antas ng espiritong hayop. Huwag mong hayaang lumabas ang sagradong dragon. Kailangang maghintay tayo hanggang sa araw ng paligsahan. Kung malaman ng pamilyang Villanueva na mayroon tayong sinaunang dragon, tiyak na papatayin nila tayo at kukunin ang dragon. Mamamatay tayong dalawa. Tay, huwag po kayong mag-alala. Kahit walang dragon, mapoprotektahan ko kayo. Huwag kang magyabang. Bilis, kunin mo na ang rasyon ng iyong alaga. Pagdating mong huli, wala na. Villanueva Inigo, kukunin ang rasyon ngayong buwan. Uy, hindi ba ito yung walang kwentang tao na nakipagkontrata sa patay na igat? May kapal pa ang mukha niyang lumabas para kumain ng libre. Hindi mo ba alam? Ang tatay niya nasa pamilyang Villanueva, isang palamunin na umasa sa kanila. Iyan ay isang kasanayang minana nila. Hahaha. Samuel, hindi ka kailanman tumayo ng tuwid. Tama nga. Ang anak mo ay nakipagkontrata sa ganyang hayop. Wala na siyang pag-asa. Hahaha. Kel, linisin mo ang bibig mo. Ano? Mali ba ang sinabi ko? Hahaha, yung mabahong igat na nahuli mula sa imbornal. Hindi ba bagay na bagay sa iyong pagiging walang kwenta ang igat na iyan? Tama po kayo, Ginoong Kael. Sa hinaharap, kaming mag-ama ay aasa pa rin sa pamilyang Villanueva. Isingil sa pamilyang Villanueva. Kunin mo na. Ikaw isang asong gala. Karapat dapat ka lang kumain ng mga tira-tira ng mga Villanueva. Ni hindi ka man lang lumaban. Tulad ng tatay mong walang kwenta, talagang duwag ka. Matandang pinuno ng samahan. Villanueva Kael. Bilang kapwa tagapag-alaga ng mga nilalang, ang paggalang at pagtutulungan ng pundasyon. Bakit mo pinapahiya sa harap ng lahat ang iyong kapwa? Pinuno, nagbibiro lang ako. Sineseryoso mo na pala. Reyes Celeste, mahangin dito. Ihahatid kita sa VIP section. Hindi na. Magsisimula na ang pagsubok. Tara na. Opisyal nang nagsisimula ang pagsubok sa antas ng mga nilalang. Simple lang ang mga patakaran. Kapag mas maliwanag ang liwanag mula sa bolang kristal, mas mataas ang antas ng talento ng nilalang. B level, susunod. A level, susunod. S level na talento. Talaga namang anak ng pinuno. Susunod. Anong SSS level? Sa pagsusulit sa antas ng mga mahiwagang nilalang, wala pang nilalang na umabot sa pinakamataas na antas. Villanueva Kel, wala kang katulad na henyo? Henyo.
Hahaha, tama nga, henyo ako. Dahil sa kaunting laway ng dragon, naglakas loob akong magpanggap na henyo. Ahem. Susunod. O nagmumukha kang hangal. Para makita ng lahat kung ano ang kayang gawin ng patay mong palos. Talagang ang zero ang antas, nakipag-isa sa isang sirang palos na galing sa Imburnal. Isang kahihiyan ito sa malawak na lupain ng asul na kapangyarihan. Ang mga ganitong tao ay hindi dapat gumamit ng ating mga yaman sa pag-aalaga ng mga nilalang. Ako si Villanueva Kael. Ngayon ay kikilos para sa pamilyang Villanueva upang kayo'y palayasin. Oo, palayasin ang dalawang vampirang ito. Ipinapahayag ko na mula ngayon, kayong mag-amang walang kwenta ay tuluyan ng lalayas sa pamilyang Villanueva. Huwag na kayong tumuntong pa sa pamilyang Villanueva. Umalis kayo! Umalis kayo! Umalis kayo! Umalis kayo. Kamakailan madalas nang gumalaw ang mga demonyo mula sa labas. Sa harap ng malaking kaaway, hindi kayo nagsusumikap. May panahon pa kayo para mag-away-away sa isa't isa. Villanueva Kael, ngayon paulit-ulit kang nangunguna sa mga gulo. Kaya parurusahan kita ng 3 buwan. Pagkakaitan ka ng mga yaman sa pag-aalaga, inaamin mo ba ang iyong pagkakamali? Aminado ako. Ngayon pupunta ako sa gitnang daigdig upang makipag-usap sa mga punong tagapamahala tungkol sa mga paraan upang labanan ang mga demonyo. Kapag nagsimula na ang huling paligsahan sa pagpili, babalik ako ng personal upang mamahala. Sa pagkakataong iyon, pipiliin ang nag-iisang pwesto upang magsanay sa sakop na lupain ng gitnang daigdig. Pagkatapos, tingnan natin kung sino sa inyo ang kayang gampanan ang mahalagang tungkuling ito. Hi? Buti na lang at naroon ang matandang pinununo ng samahan para magbigay ng hustisya. Kung mapapansin niya tayo, makakaahon na tayo, Marco. Likas na sakim ang mga tao sa pamilyang Villanueva. Kailangan nating magtiis. Basta makuha natin ang pwesto upang pumunta sa sakop na lupain ng gitnang daigdig para magsanay, makakawala na tayo ng tuluyan sa impyernong pamilyang Villanueva. Itay, huwag kang mag-alala. Siguradong makukuha natin ang pwestong iyon. Huwag mong maliitin ang kalaban, ha? Miss Reyes, inaanyayahan ka lang ni Ginoong Villanueva upang pag-usapan ng kasal. Sumama ka na lang sa amin ng maayos. Mga basura, akala ninyo mahuhuli ninyo ako? Usa na may kaluluwa magyelo. Sira na ang depensa, hulihin sila. Siya nga, Umatras. ni hindi niya tinawag ang kanyang espiritu. Madali niyang naitaboy ang makapangyarihang espiritu. Ibang-iba ang husay niyang ito sa ipinakita niya kaninang umaga sa testing ground. Ibang-iba siya sa walang kwentang 0 level na iyon. Teka, salamat sa pagtulong mo. Mga walang kwenta. Huwag po kayong magalit, Ginoo, nagkamali po ako. Inutusan ko kayong anyayahan si Reyes Celeste. Sino ang nag-utos sa inyong manakit? Umalis kayo! Celeste, ako ay isang henyong walang katulad sa buong malawak na lupain ng asul na kapangyarihan. Ako lang ang karapat-dapat sa'yo. Maaga o huli, ikakasal ka rin sa akin. Bakit ka pa nakikisama sa ganitong walang kwentang tao na may espiritong level 0? Karapat-dapat ba siya? Wala kang karapatang husgahan kung karapat-dapat ba siya o hindi. Kung hindi niya ako sinagip. Muntik na akong masugatan ng malubha ng mga tauhan mo. Mabuti nga hindi ka pa nga asawa ko pero kakampi ka na sa iba. Kung ganon, wawasakin ko ngayon ang walang takot na ito. Huwag mong subukang saktan siya. Baliw ka ba para sa walang kwentang ito na itinaya mo ang iyong buhay? Ito ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Kahit hindi ako makapunta sa gitnang daigdig, ang dapat na maging asawa ko ay isang pambihirang henyo na pupunta sa gitnang daigdig. Ikaw na hamak, hindi ka karapat-dapat.
Sige, sabi mo yon. Siguradong akin ang slot sa gitnang daigdig sa oras na iyon. Titingnan ko kung ano pa ang masasabi mo. Sino pa ang may lakas ng loob na lumaban? Sino pa ang may lakas ng loob na lumaban? Mga hamak na gumagapang at nangangahas ka pang magpahiya dito. Agila Lion, mabilis na hiwa. Asong impyerno, unitin ito. Isang hampas lang napatay ang mataas na halimaw. Nakakatakot. Walang tatalo kay Villanueva, Kel. Kael, binarangalan mo ang pamilyang Villanueva. Ha ha ha. Ako ang tanging pambihirang henyo sa mundo. Celeste, sigurado ng akin ang pwesto sa gitnang daigdig. Mukhang mapipilitan ka ng pakasalan ako. Sino pa ang may lakas ng loob na lumaban? Dahil walang ibang lalaban, ipinapahayag ko na ang panalo ay... Ako. Ha 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 ha. Isang walang kwentang may alagang halimaw na level 0. Lakas ng loob mong lumaban at mamatay. Wala pa ang matandang pinuno ng samahan. Hindi pa natin maipapakita ang ating alas. Kung malaman ng pamilyang Villanueva, Huwag kang mag-alala, tatay. Kahit walang dragon, kaya ko siyang kalabanin. Isang hamak na ulod, may kapal ng mukhang lumaban. Tapakan mo at durugin. Aso ng impyerno, durugin mo ang hamak na ulod na iyan. Basura, anong ginagawa mo? Sunugin mo na iyan agad. Ano ang hinihintay niya? Bakit hindi niya ginagamit ang buong lakas niya? Basurang 0 level, karapat-dapat bang sumalang? Kahiya-hiya, Villanueva Inigo. Hahaha, idilat mo yung mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang kahihinatnan ng paglaban mo sa akin. Ikaw, basurang pinalayas sa bahay. Dapat kang lumuhod sa putikan habang buhay. Hahaha, aso ng impyerno. Sunugin mo hanggang maging abo ang isdang putik na ito. Malapit nang masira ang selyo. Isang basurang walang enerhiyang espiritual. Paano siya nagkaroon ng ganito kalakas na enerhiya? Isang inutil na walang espiritual na kapangyarihan. Paano nagkakaroon ng ganyan kalakas na enerhiya? Tay? Tay, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Hahaha, ito ba ang mga tagapag-alaga ng mga nilalang sa inyong malawak na lupain ng asul na kapangyarihan? Isang grupo ng mga inutil na hindi makatayo ng maayos. Ang inyong ipinagmamalaking sining ng pag-aalaga ng mga nilalang ay walang laban sa harap ng aking lahi ng mga demonyo. Ngayon kayong mga diumano'y mga lehitimong tagapag-alaga ng mga nilalang ay lilipulin ko lahat. Sad hanggat may hininga pa kami, hindi kayo magtatagumpay, mga demonyo. Hinahangaan ko ang tapang ninyo sa paghahanap ng kamatayan. Sinalakay na tayo ng mga demonyo. Natalo na nga ang matandang pinuno ng samahan. Mamamatay na tayo? Ang ating mga espiritual na nilalang ay hindi man lang makatayo. Villanueva Kael, isa po kayong henyo na may SSS level na espiritual na nilalang. Iligtas ninyo kami.
Villanueva Kael, patayin ninyo na ang halimaw na ito. Villanueva Kael, hindi ka ba nagsasabing ikaw ay isang pambihirang henyo? Ngayon na ang tamang panahon para kumilos ka. Villanueva Kael, ngayon na ang magandang pagkakataon mo para magtagumpay. Sige. Bakit kayo natataranta? Ako ay isang henyong walang katulad. Ano ba ang mga demonyo? Aso ng impyerno, bumangon ka at lumaban. Aso ng impyerno, bumangon ka at lumaban. Hayop na walang takot sa kamatayan. Hindi, imposible. Ang SS level kong espiritong alaga. Hahaha! Ito ang inyong tinaguriang pambihirang henyo, kayong mga basurang nagpapanggap na lehitimo. Hindi kayo karapat-dapat maging aso ng aking lahi ng demonyo. Huwag mo akong patayin. Huwag akong patayin. Patawad, Panginoong demonyo. Sumusuko na ako, pakiusap, palayain mo ako. Villanueva Kael, ikaw na duwag at mahina ang loob. Akala pa namin ikaw ay pambihirang henyo. Hindi namin inaasahan na ganyan ka pala kasama. Talagang pinahiya mo ang malawak na lupain ng asul na kapangyarihan. Walang silbi ng pamilyang Villanueva. Ang babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. Dalhin siya. Bitawan mo ako. Celeste, bitawan ang anak kong babae. Nasaan ang tapang ng malawak na lupain ng asul na kapangyarihan? Kailangan ba nating ganito na lang? Hayaan na lang nating patayin tayo? Ha, ang may tapang. Kung di kayo takot mamatay, lumapit kayo. Nandito lang ako, naghihintay. Sinong makakatalo sa demonyo at makakapagligtas sa anak ko? Siya ang makakakuha ng tanging pwesto papuntang gitnang daigdig. Ako na. Baliw ka ba, Villanueva Inigo? Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Tama nga, ikaw na zero ang antas ng espiritu. Bakit ka nagpapakatapang, walang kwenta? Kahit ang S-level na halimaw ay natalo agad. Gusto mo bang galitin ang halimaw na ito at mamatay tayo? Ngayong ganito na, nagpapapansin ka pa? Akala mo ba dito makakapagpakitang tao ka lang para sumikat? Hayop kang walang takot! Isang pangit na butiking may pakpak. At nagpapanggap ka pang dragon sa malawak na lupain ng asul na kapangyarihan? Ang yabang mo. Nasaan ang espiritu hayop mo? Hahaha, nagbibiro ka ba? Isang itim na igat. Sa tingin mo matatalo mo ako niyan? Katawa-tawa. Linbing Do Cheyu. Anong klaseng mahiwagang nilalang ito? Hindi pa ako nakakita ng ganitong banal na nilalang. Sobrang nakakatakot. Sa pamamagitan lang ng kanyang presensya, parang hindi na kami makahinga. Nakakatakot ang kanyang mga kaliskis. Kayang tumawag ng hangin at ulan. Tiyak na tiyak. Ito ang sinaunang banal na dragon na nakatala sa mga lumang aklat. May pag-asa na ang malawak na lupain ng asul na kapangyarihan. Anong kapangyarihan ba ito? Patayin siya. Ang
Ang napakabigat na presensyang ito, tiyak na tiyak. Nagpakita ang sinaunang Diyos, lumapit kayo. Bilisan mo. Ihanda agad ang agilang banal na may siyam na ulo. Punong tagapamahala ng samahan? Kayo po ba mismo ang pupunta? Sumama kayo sa akin sa malawak na lupain ng asul na kapangyarihan para salubungin si Villanueva Inigo. Susunod po ako. Ilan pa ba ang mga sikreto mo? Napakalakas. Mali ang naging tingin natin sa kanya. Si Villanueva Inigo ang nagtatago ng tunay niyang lakas. Isang pambihirang henyo, hindi ba? Sa isang galaw, nilipol niya ang demonyo. Kung ikukumpara kay Villanueva Inigo, ang asong may 3 ulo na si Villanueva Kael ay walang kwenta. Tama nga, kanina si Villanueva Kael ay lumuhod at nagmakaawa sa takot. Nakakahiya talaga tayo. Isang hamak na umaasa sa kayamanan ng babae, anong karapatan niya? Villanueva Inigo, bakit ka nagkukunwaring tagapagligtas? Akala mo, dahil may dragon ka, astig ka na? Ikaw ay isa lamang sa pamilyang Villanueva, isang asong inalagaan namin na naging manugang ng aming pamilya. Tumahimik ka, ang nanay mong maagang namatay ay bulag, kaya naman sa inyong mga hamak na vampira, siya ay napatay. Demonyo ka, bitawan mo si Kael. Kung may tapang ka, patayin mo ako. Kung hindi, Tigilan mo na. Kael! Ikaw na anak ng demonyo, puputol-putulin kita. Hayop, kailangan mong mamatay. Tumigil ka. Ang anak kong si Delos Reyes Samuel, hindi pa kayo ang dapat pagsabihan siya pamilyang Villanueva. Tay, Dati hinayaan kitang magtiis. Dahil takot ako na baka kasaktan ng pamilyang Villanueva. Ngayong nahayag na ang iyong husay. Kung gayon, bilang iyong ama, kahit mamatay ako, ipagtatanggol kita hanggang sa huli. Anong pagpapanggap na pagmamahal ng mag-ama? Kung gayon, ako na ang maghahatid sabay-sabay kayong mamamatay. Anak ng hamak na manugang. Kukunin ko ang buhay mo. Aray? Imposible. Hindi ako papayag. Ikaw, walang kwenta. Anong karapatan mo? Hindi ako papayag. Tumigil ka. Tapos na ang laban, malinaw na ang panalo. Si Villanueva Inigo ay pumatay ng demonyo. Iniligtas niya ang buong lupain mag-isa. Ayon sa tuntunin, si Villanueva Inigo ang unang panalo sa paligsahang ito at siya ang itinalaga ng samahan ng pag-aalaga sa mga nilalang. Sandali. Ang pwestong ito? Kung hindi pumayag ang pamilyang Villanueva, sino ang magtatakda? Matandang ninuno kitang-kita ng lahat ang resulta ng paligsahan. Si Villanueva Inigo ay hindi lamang nanalo sa laban, kundi pinatay pa niya ang demonyo sa gitna ng kagipitan. Ang pwestong ito, ang pwesto... Sa teritoryo ng pamilyang Villanueva, ang sasabihin ko ay siyang batas. Isang abang manugang na nabubuhay sa biyaya ng pamilyang Villanueva, ang bastardo na kanyang ipinanganak, ay nangangahas pang kumatawan sa malawak na lupain ng asul na kapangyarihan, hindi ka karapat-dapat sa apelyidong Villanueva. Isang umaasa sa mga tira-tira ng pamilyang Villanueva,
isang asong ulilang nabubuhay, anong karapatan mong magpunta sa gitnang daigdig upang mag-aral? Ang pwestong iyon ay para lamang sa tunay na kasapi ng pamilyang Villanueva. Masyadong mapangapi ang mga salita mo, matandang ninuno. Ikaw na nakatira sa pamilya ng iyong asawa ay nangangahas kang tumahol dito? Ang dragon na ito ay sa pamilyang Joe, ang pamana ng dugo ng sinaunang angkan at walang kinalaman sa pamilyang Villanueva. Si Marco, sa pamamagitan ng kanyang tunay na kapangyarihan, ay napatay ang malakas na kalaban, kaya ang pwesto ay nararapat sa kanya. Ang pamilyang Villanueva, bilang isang marangal at dakilang angkan, ay nanaisin bang agawin sa publiko ang oportunidad ng nakababata? Kumakain siya ng kanin ng pamilyang Villanueva, umiinom ng tubig ng pamilyang Villanueva, sa bawat buto ng kanyang katawan ay may tatak ng pamilyang Villanueva. Ang kanyang mga bagay ay pag-aari ng pamilyang Villanueva. Ang dragon na ito ay tiyak na kayong mag-ama na pumasok ng lihim sa bawal na lugar ng pamilyang Villanueva upang nakawin ang sagradong bagay na iniwan ng mga ninuno. Nagsisinungaling ka. Matandang ninuno, ang gagawin mo ay makasisira sa reputasyon ng samahan ng pag-aalaga sa mga nilalang. Reputasyon? Hahaha. Kapag nakuha na ng pamilyang Villanueva ang kapangyarihan ng dragon, ako ang magiging hari ng kontinenteng ito, Villanueva Inigo. Bubuwagin mo ba ang iyong sariling espiritual na ugat at ibigay ang dragon? O hahayaan mo akong kumilos ng mag-isa? Upang bunutin ang iyong hamak na lahi hanggang sa ugat? Matandang aso, subukan mo kung kaya mo. Villanueva, matandang ninuno. Ang punong samahan ng sakop na lupain ng gitnang daigdig ay pinakamahigpit sa mga tuntunin, kinikilala lamang nila ang pinakamalakas. Sa harap ng lahat, ikaw ay sapilitang nagnakaw, nagkiling at nagprotekta ng labag sa batas, inagaw ang kontratang espiritong halimaw ng nakababata. Kapag ang punong samahan ay nag-imbestiga, kaya bang panagutan ng inyong pamilyang Villanueva? Kung mag-iimbestiga ang punong samahan ng sakop na lupain ng gitnang daigdig ay nasa mataas na pedestal. Pansinin ba nila ang hamak na dugo ng isang manugang? Sa kontinenteng Kangyuan ngayon, ang pamilyang Villanueva ang siyang langit. Ang mga patakaran ay ako ang nagtatakda. Narinig mo ba? Ang matandang ninuno ay nagsalita na, bakit hindi mo pa ibigay ang dragon ngayon din? Villanueva Inigo. Ibigay mo ang dragon, siraan mo ang iyong sariling ugat ng espiritu. Maaari akong magpakita ng awa, iiwan ko kayong mag-ama ng isang hamak na buhay. Ha ha ha. Magaling, ikaw ang nagtatakda ng mga patakaran. Noong nakipaglaban tayo kay Sade, kayong pamilyang Villanueva ay nagtago sa likod at nanginginig. Ngayon, patay na si Sade. Ngunit kayo ay lumalabas at tumatahol ng malakas. Ang tinatawag na nangungunang pamilya sa pag-aalaga ng mga nilalang sa Kangyuan ay isa lamang grupo ng mga taong sakim at walang konsensya, mga walang hiyang matandang aso na umaagaw ng mga pagkakataon ng mga nakababata. Hamak na nilalang, naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw, hamak na nilalang, papatayin kita rito mismo. Mamatay ka na. Dali, pumunta kayo agad sa punong tagapamahala ng samahan. Punong tagapamahala ng samahan, dumating kayo sa tamang panahon. Itong hamak na anak ng lalaking isinama sa aming pamilya. Sinamantala ang kaguluhan upang nakawin ang banal na dragon, ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilyang Villanueva. Punong tagapamahala, tingnan ninyo ang katotohanan. Hindi lang siya nagnakaw ng banal na dragon, pinatay niya ang kanyang mga kasamahan. Ito ay isang kahihiyan sa mundo ng pag-aalaga sa mga nilalang. Nakikiusap ako, punong tagapamahala, na kayo mismo ang kumilos, pagpira-pirasuhin ang hamak na ito upang malaman ng lahat ang katotohanan. Kailangang bawiin agad ang kanyang karapatan na pumunta sa gitnang daigdig. Kailangan agad bawiin ang kanyang pwesto papuntang gitnang daigdig. Matandang ninuno. Iate,
punong tagapamahala ng samahan. Baka mali ang taong sinaktan ninyo. Nasa doon ang nagnakaw ng dragon. Punong tagapamahala ng samahan ng gitnang daigdig. Pagpupugay sa Panginoon. Huli na kami. Parusahan ninyo ako, Panginoon? Panginoon, Wala na. Wala na ang lahat, Panginoon. Nagkamali ka yata ng tao. tiyak na hindi ako nagkakamali. Tanging ang may pinakadalisay na dugo ng unang panahon. Ang siyang makakagising at makakontrol sa sinaunang Diyos na ito, gintong dragon na may 5 kuko. 100 taon akong naghintay, sa wakas dumating na ang Panginoon. Tumayo ka. Yung ka ba na nagpapakirang Diyos? Susunod po. Isang hindi pagkakaunawaan. Punong tagapamahala ng samahan, Panginoon, ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan kami. Ang pamilyang Villanueva, laging itinuturing namin si Marco bilang pinakamamahal at inaalagaan ng husto. Ang nangyari lamang kanina ay upang subukan lamang ang lakas ng Panginoon. Isang biro lamang? Oo. Pamilya tayo. Kahit gaano pa kalakas ang loob namin ay hindi rin namin kayang insultuhin ang Panginoon. Isang palakaibigang laban lamang iyon. Talagang napakawalang hiya ninyo. Punong tagapamahala, puro kasinungalingan ang kanilang sinasabi. Kanina lang, hindi lamang nila sinubukang puwersahang agawin ang nakakontratang espiritu ng Panginoon at paulit-ulit nilang tinatawag na hamak at mababang uri. Hinahamak nila ang Panginoon at ang kanyang ama bilang mga asong gala. Ang matandang ninuno ng pamilyang Villanueva ay nagbanta pa. Ang batas dito sa mundong ito ay sila ang magtatakda. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mang-insulto sa Panginoon ay isang kasalanang hindi mapapatawad, mga tauhan. Tanggalin ang kanilang espiritual na ugat. Itapon sila ng tuluyan mula sa samahan ng pag-aalaga sa mga nilalang. Huwag, Panginoon, pakiusap, patawarin ninyo kami. Gusto ninyong wasakin ang pamilyang Villanueva? Nanaginip kayo. Ito ang pormasyong nagwawasak ng apoy. Tumakbo kayo! Villanueva, matandang ninuno, lakas loob mong magbanta gamit ang bawal na pormasyon sa buhay ng mga inosenteng tao. Punong tagapamahala ng samahan. Utusan mo agad ang iyong mga tao na umatras. Inigo, kung may tapang ka talaga, huwag kang umasa sa iba. Pagkatapos ng 3 araw, pasukin mo ang pinaka-nakakatakot na banal na kalaliman ng pamilyang Villanueva. Kung makakalabas ka ng buhay, ikaw na ang masusunod sa malawak na lupain ng asul na kapangyarihan. Kaya mo bang gawin? Panginoon, huwag na huwag po. Ang banal na kalaliman ay lubhang mapanganib. Hindi kayo dapat pumunta at itaya ang buhay. Inigo, malinaw na bitag ito. Huwag kang pumayag sa kanya. Marco, tama sila. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi mo ba gustong malaman kung paano namatay ang nanay mo? Anong ibig mong sabihin? Sige. Pagkatapos ng 3 araw, ako mismo ang sisira sa lugar ninyo. May tapang ka. Kung ganon, hihintayin kita. Tara na, dragong apoy.
Marco, lumuhod ka, yumukod ka sa iyong ina. Dalawampung taon na. Ang sikretong ito itinago ko sa sarili ko ng 20 taon. Ngayon dahil ipinakita mo na ang iyong lakas, kailangang sabihin ni Itay sa iyo ang lahat. Itay, ano ba talaga ang sikreto? Ang iyong ina ay hindi talaga namatay dahil sa sakit. Ano? Noong panahong iyon, natuklasan niya ang tungkol sa Villanueva pinuno ng pamilya, ang kanilang mga lihim na gawain. Ang mga hayop na ito ay nagtaksil sa malawak na lupain ng asul na kapangyarihan. Palihim nilang ipinagbibili ang mga pangunahing yaman sa mga dayuhang halimaw. Nakuha ng iyong ina ang ebidensyang aklat ng kanilang mga transaksyon. Noong gabi bago ito ibigay sa punong tagapamahala ng samahan, pinatay ang iyong ina. Ngunit ang mga Villanueva ay matigas ang ulo na itinanggi na sila ang may gawa. Matandang aso ng mga Villanueva. Pupuntahan ko siya ngayon at puputulin ng buhay. Isasama ko ang buong pamilya niya sa kanyang kamatayan. Marco. 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 Bumalik ka, hindi ka maaring pumunta ngayon. Marco, makinig ka sa akin. Noong umalis ang nanay mo sa Shenyuan, may iniwan siya sa loob isang banal na bagay na makapagpapabago ng mundo. Inangkin ng pinuno ng pamilyang Villanueva ang bawal na lugar para lang mahanap ang banal na bagay na iyon. Dahil sa kanilang pansariling interes, pinatay nila ang nanay ko. At nyurakan kami na parang mga aso. Alam ko tiyak na hahanapin mo sila para singilin, ngunit puno ng panganib ang Shenyuan. Ngayon, naging katayan na ito ng pamilyang Villanueva. Nakapag-isip ka na ba? Nanay. Ikaw na nasa langit, panoorin mo ako. Pagkalipas ng 3 araw, ako mismo ang dudurog sa Shenyuan. Sisiguraduhin ko na lahat ng nanakit sa'yo sa pamilyang Villanueva ay magbabayad ng dugo. Mamatay ng walang matitirang labi. Ang aking ugat ng espiritu. Ang aking ugat ng espiritu wala na. Wala na. Anak, Inumin mo itong gamot para hindi ka mamatay. Tatay, gusto kong mamatay siya. Gusto kong mamatay ang hayop na si Villanueva, Inigo. anak, huwag kang mag-alala. Inihanda na ni tatay ang loob ng banal na kalaliman ng punong-puno. Naglagay ako ng daan-daang mandirigma na binigyan ng gamot na pampagalit at tuluyang nawalan ng pakiramdam sa sakit. At iyong ilang daang taon nang hindi napakain ng buhay na biktima napakalaking ahas na lason ng impyerno. Lahat sila ay naghihintay sa kanya sa loob. Mabuti basta't nangahas yung bata na tumuntong sa banal na kalaliman. Ipinapangako ko, wala siyang matitira kahit buto. Patayin siya. Villanueva Inigo. Ang banal na kalaliman na ito ay ginagamit ng pamilyang Villanueva upang patayin ang mga traidor. Ang loob ay puro mga pinakamalulupit na bitag at mababangis na halimaw.
Ang sinumang pumasok, wala ni isa ang makakalabas ng buhay. Talaga bang papasok ka? O huwag kang mag-alala. Papasok ako para lang durugin ang kanilang mga nakatagong alas ng lubusan upang malaman nila kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Hihintayin kita. Buksan ang salamin ng tubig. Panoorin ninyong mabuti. Ngayon ay hahayaan ko ang lahat ng taga-Kangyuan na makita mismo kung paano mamamatay ang mga sumasalungat sa pamilyang Villanueva. Ang banal na kalaliman na ito ay isang lugar ng tiyak na kamatayan. Hindi ko alam kung makakalabas ba si Villanueva Inigo ng buhay kapag nakapasok sa banal na kalaliman. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakalabas ng buo, titingnan ko nga kung ilang segundo tatagal ang walang takot na batang ito. Ang mga simbolo na iyon ay ang formasyon ng palaso na lason at sobrang lamig. Kahit kaunting lason mula sa dulo ng palaso ang dumikit sa'yo, masisira agad ang laman loob mo. Punuin niyo siya ng pana. Gusto kong makitang mabulok siya hanggang mamatay. Kalawang na bakal. Itong maliit na halimaw. Hindi man lang niya pinalabas ang dragon gamit lang ang kanyang katawan at dugo, kayang kayanin ang nakakalasong formasyon. Anong ikinatatakot mo? Ang mga mandirigmang handang mamatay sa dulo ng daanan ay pupunitin siya ng pira-piraso. Gamitin na lang natin ang mga bulok na karne, walang pakiramdam. Peste. Imposible to. Ginastusan ko yan ng malaki. Pinalaki gamit ang gamot na pampabaliw. Mandirigmang alay. Napakalakas ni Villanueva Inigo. Ang ganitong antas, maliit na bagay lang para sa kanya. Mga walang kwenta. Matandang ninuno ang mga pinakamalakas na bitag. Maaari lang itong mapagana sa pinakailalim. Masyado pa bang maaga ngayon? Kung hindi natin mapapatay ang demonyong ito ngayon, mawawasak ang pamilyang Villanueva. Mamatay ka. Mamatay kayong lahat.
gagamitin ang kanlurang palos na ito para harangan ako. Lumabas na para magmerienda. Simulan. Bata, ito ay isang nakamamatay na pormasyon mula pa noong unang panahon. Kahit na mga Diyos pa ang nasa loob, magiging dugo at tubig din. Hintayin mo na lang ang kamatayan. Sirang formation. Ipinagmamalaki mo pa? Paano nangyari iyon? Sabihin mo, sa likod ng pinakaloob na pinto, ano ba ang nakatago? Karapat-dapat siyang mamatay. Wala na! Sinira niya ang huling pinto at malalaman na niya ang sikreto. Bakit ka nagpapanik? Noon pa man, ang mga naiwang gamit ng kanyang ina noong araw, ang daigdig ng salamin ng kaluluwa ay nakasabit sa likod ng pinto. Sa sandaling tumapak siya, may hila siya sa mundo ng pagnanasa. Sa loob hindi niya matawag ang dragon. Pahihirapan siya hanggang mabaliw. Napakatalino ninyo, matandang ninuno. Masyado kayong malupit. Celeste, ito ang tawag sa pagtanggap ng talo. Inigo, nakabalik ka na. Halika rito kay nanay. Nanay. Marco, makinig ka sa nanay mo? Bitawan mo na ang paghihiganti. Kung hindi, masyadong mabigat ang mga kasalanan. Maaga o huli, makakarma ka. Nagbayad na ako ng halaga para dito. Ang tanging hiling ko ay mabuhay kang ligtas at mapayapa. Ikaw. Matigas ang nanay ko. Paano kang magiging siya?
Bilisan mo. Ibigay mo ang pamana ng sinaunang lipi. Wala kang aasahan. Kayong mga hayop na nagkukunwaring tao. Hindi kayo karapat-dapat na humawak ng banal na bagay ng sinaunang lipi. Hindi ko ibibigay. Kung gayon ang inyong buong pamilya papatayin ko nang walang matitira. Walang matitirang buhay. Matagal ko nang tinataka ng pamana. Kahit patayin mo ako, wala kang makukuhang kahit katiting. Nanay, nakatingin kayo sa akin mula sa langit. Hihiwa-hiwain ko ang mga hayop na ito. Sisingilin ko sila ng dugo. Utang na dugo, bayad sa dugo. Hindi maganda. Imposible. Nalagpasan niya ang ilusyon ng kanyang ina. Paano niya nalagpasan ang salamin ng ilusyon? Ano? Villanueva matandang ninuno? Paano na? Ako mismo ang haharap para maantala siya. Ano ang dapat gawin? Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Gusto ninyong lipulin ang pamilyang Villanueva? Imposible! Kung kinakailangan, sabay tayong mamamatay. Hamak na tao. Bakit mo ako tinawag? Halimaw ng malalim na butas.
Ipagkaloob mo sa akin, kamahalan ng pinakamataas na kapangyarihan ng dilim. Kailangan kong patayin ang hamak na si Villanueva Inigo. Gusto mo ng kapangyarihan? Ano ang kapalit? Ipagkakanulo ko ang buong pamilyang Villanueva, ang mga kaluluwa ng libu-libong tao. Lahat ay iaalay ko sa iyo, kamahalan. Matinding kasakiman. Gusto ko yan. Selyado na ang kasunduan. Ang aking espiritual na ugat. Ang aking pambihirang henyo na ugat. Nasira na lahat. Villanueva Inigo, gagawin kitang pira-piraso. Tatay, ang madilim na enerhiyang ito ay makapagpapatubo muli ng aking ugat, di ba? Papa, kailangan ba talaga ito? Anak hanggat buhay ang isinumpang si Villanueva Inigo. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ang ating pamilyang Villanueva. Para sa dakilang adikain ng pamilyang Villanueva, para mapatay mo ang iyong kaaway. Ano ba ang kaunting sakripisyo? Ang sakit. Kapangyarihan. Nararamdaman ko na ang kapangyarihan. Inigo, pupunitin kita ng paunti-unti. Tiisin mo. Kung malampasan mo sa kontinenteng ito, ikaw ang pinakamakapangyarihang pinuno. Kapangyarihan. Nararamdaman ko ang walang hanggang kapangyarihan. Villanueva Inigo, pupunitin kita ng paunti-unti hanggang sa pira-piraso? Nagtagumpay tayo. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Sa ganitong walang talunang kapangyarihan. Ano ba si Villanueva Inigo? Ano ba ang punong tagapamahala ng samahan? Lahat sila ay mamamatay sa aking paanan. Itong malawak na lupain ng asul na kapangyarihan. Sa bandang huli, ito ay pag-aari ng pamilyang Villanueva. Villanueva Inigo, hindi ba gusto mong maging tagapagligtas? Ano yung manangat ang pinakamahalaga sa'yo? Papatayin ko silang isa-isa ngayong gabi. Matanda. Hindi mo ba laging pinoprotektahan ang anak ng hamak mong manugang? Sa impyerno mo na lang ipagpatuloy ang pagprotekta sa kanya. Hayop kang nagpakababa. Tatay, Celeste. Tamang-tama ang dating mo. hayop ka? Anong ginawa mo sa tatay ko?
Hindi ka ba mapagmalaki? Di ka ba gustong pakasalan ng walang kwentang si Inigo? Ngayong gabi, gagawin na kitang akin. Titingnan ko ang mukha ng walang kwentang iyon kung gaano kapangit. Pakawalan mo ako. Halimaw ka, pakawalan mo ako. Ngayong gabi, akin ka na. Huwag ka nang magpumiglas. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Mas gugustuhin kong mamatay. Kaysa hayaan kang hipuin ako, halimaw. Walang hiya kang hamak na babae. Usa na may kaluluwa. Hanapin mo siya. Hinahanap mo ang kamatayan. Darating siya. Hindi ako takot sa kanya. Mukhang nakuha na nila. Naghahanap kayo ng kamatayan. Bakit nagliyab ang langit? Mabilis, patatagin ang pananggalang formasyon. Atake, buong depensa, kapit lang. Villanueva Inigo. Villanueva Inigo, buti na lang dumating ka, papatayin kita. Malaking dragon na madilim lumabas ka, punitin mo siya para sa akin. Dahil sa maruming halimaw na ito, nangahas ka pang pumunta rito para mamatay? Imposible. Paano mo nagawa mag-isa? Isang galaw lang, natalo mo ang aking malaking dragon na madilim. Hindi. Papatayin kita. Ang kamay ko. Dumating ka na sa wakas. Lahat
Bago dumating ang mga demonyo, akala ng lahat na ang walang kapangyarihang si Villanueva Inigo ay kayang mag-isa iligtas ang lahat. Mali na mali, natuklasan ko na ang katotohanan. Si Villanueva Inigo ay walang kakayahang tumawag ng banal na nilalang. Ang malaking dragon na iyon na kanyang ipinatawag ay isang ilusyong pinlano kasama ang mga demonyo. Ang pag-atake ng mga demonyo kahapon Ay talagang para lamang nakawin. ang kontrol sa malawak na lupain ng asul na kapangyarihan at isang pinagplanuhang dula kasama ng mga demonyo. Tama ang sinabi ng matandang ninuno. Isang hamak na walang silbi. Paano magkakaroon ng ganoong kamahalang dugo? Oo nga. Sabi ko na nga ba na ang dragon ay may napakabagsik na presensya na ito pala ay salamangka ng mga demonyo. Ang taksil na si Villanueva Inigo ay muntik nang lokohin tayong lahat. Buti na lang at napansin ito ng matandang ninuno. Parusahan ang mga espiya ng demonyo! Parusahan si Villanueva Inigo. Ang malawak na lupain ng asul na kapangyarihan ay hindi maaaring mawala ng pinuno. Ang matandang pinuno ng samahan ay malubhang nasugatan at walang malay. Upang labanan ang mga espiyang demonyo, kaming pamilyang Villanueva ay dapat nang kumilos ngayon, pansamantalang gaganap bilang punong tagapamahala. Tanggapin po, Villanueva pinuno ng pamilya. Mula ngayon, ang malawak na lupain ng asul na kapangyarihan ay mapapasya ng pamilyang Villanueva. Ngayon, magbibigay ako ng unang utos bilang punong tagapamahala. Hulihin ang taksil na si Villanueva Inigo sa buong lungsod. Kapag nakita siya, patayin ng walang awa. Napakatalino ng punong tagapamahala. Mabuhay ang Villanueva pinuno ng pamilya. Villanueva Inigo, tamang-tama ang dating mo. Nalaman na namin ang katotohanan ng iyong pakikipagsabwatan sa kalaban. Sumuko ka na. Villanueva Inigo, ikaw na hinahanap ng batas, hindi lang basta nakapasok sa asosasyon. Nagdala ka pa ng bangkay na puno ng kasuklam-suklam na demonyong enerhiya. Ano ang balak mo? Nagkukunwari kang hindi mo ako kilala. Ang pangalang nakaukit sa jade na ito ay ang panganay na anak ng inyong pamilyang Villanueva. Villanueva Kel. Ito ay totoong jade ng direktang angkan ng Villanueva. Paano nangyari na sa katawan ng panganay na si Kael may ganito kabigat na demonyong enerhiya? Baka naman ang pamilyang Villanueva. Tumahimik kayong lahat. Lahat ito ay likha ng taksil na ito gamit ang mahika upang lumikha ng ilusyon. Anak ng demonyo, nakipagsabwatan ka sa demonyo, dapat kang parusahan. Mga gwardya, makinig sa utos, hulihin agad ang taksil na ito. Mga tanod, makinig, dakpin ninyo agad ang taksil na ito. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Gusto ba ninyong maghimagsik? Kung sino pa ang may sala, siya pa ang nag-akusa. Ang husay naman ng mga Villanueva. Dali, isuko ninyo ang sinaunang pamana. Yamang ang pinuno ng pamilyang Villanueva ay nakipagsabwatan sa demonyo. Traidor ang mga Villanueva. Ginagawa nilang sangla ang buong pamilya. Napakalupit nila. Traidor? Patayin sila. Peke. Lahat ito ay mga ilusyong nilikha niya gamit ang salamangka. Patayin siya. Matigas ang ulo.
Bakit may dalawang sinaunang halimaw? Hindi. Panginoon, pakisuyong pamunuan ang kontinente ng Jusho. Mula ngayon, tiyak kong iingatan ang kapayapaan ng kontinente ng Jusho. Kung may muling makikipagsabuatan sa mga demonyo at mang-aapi sa mga kababayan, hindi ko sila patatawarin. Ang inyong lingkod ay susunod sa Panginoon hanggang kamatayan. Susunod sa Panginoon hanggang kamatayan. Susunod sa Panginoon hanggang kamatayan.